nababanggit na universal screening para dun sa thyroid health. Pa-explain nga nito, Doc, ano yung ibig sabihin ng universal screening para dun sa thyroid health po? Okay, so by the term po ng universal screening, ibig sabihin po, ibig sabihin lahat po, lahat ng tao kailangan ma-screen. Ang screening, meron pong sakit na malaman po doon sa buong population kung meron po kayo mga sakit na ganon. So usual na siniscreen po natin are yung diabetes or hypertension. Ngayon po yung thyroid, wala po siya actually universal screening. Pero kailangan po ma-educate lang po ng mga tao kung ano po yung mga sintomas at yung mga watch at for ng mga pasyente kapag merong thyroid na disorder, no? So yun po yung na-mention ko mga sintomas. At kapag meron na po kayo nakakapa sa leeg. So usually titingin lang po kayo sa ating mirror, titingnan niyo lang po, tas lulunok po kayo. Ayan. Tapos may makakapa po kayo. Normally, wala po kayo makakapa. Either yung daanan lang po ng hangin yung makakapa po ninyo. Pero kung may bukol po kayo sa thyroid, usually may makakapa po kayo. Hindi po katulad ng usual na mga leeg. No? So, technically, ang universal screening po sa thyroid ay usually physical exam. Kumbaga, self-screening. Tayo po mismo yung nag-check ng ating leeg kung meron pong bukol. Yan. Ayun, napaka-importante niyan. Miss Annie, kasi di ba, malay mo, hindi nga lang yung thyroid problem, malay mo may cancer ka na, di ba? Kaya kailangan din nangangapa-ngapa ka ng mga parts ng katawan mo. So, Doc, eto yung tanong ko. You mentioned about screening. Kailan po ba dapat magpa-screening? Dapat ba pag merong nararamdaman ka na? Or dapat earlier? Ano po ba yan? Every year? Twice a year po ba? Sige po, explain po niyo sa amin. Okay, usually po ang screening ay ginagawa annually, no? Usually po siniscreen po yung mga tao na meron pong family history of thyroid disorder. Pero sa buong population, kung sasabihin nating universal screening, kailangan po tayo lang mismo po yung magtitingin po sa ating mirror o tayo mismo self-examination para po malaman kung may bukol po sa thyroid. Pero po kung gaano po kadalas, usually annual po ito, yearly po ninyong na screen po ito kung for the whole population. Pero kung mas madalas po, usually doon sa mga pasyenteng may family history, usually every 6 months or every 3 months, depende po kung gaano po kalala yung thyroid disorder doon sa family. Anong mga tests? Pag sinabi natin kasama dun sa screening, anong mga test na kailangan na kasama dun sa screening, Doc Marquez? Okay, so other than yung self-examination sa screening, meron po tayo mga thyroid tests, no? So bali blood test po ito, TSH or thyroid stimulating hormone, free T3 at saka free T4. Bali ito po yung mga blood test usually na siniscreen po natin for thyroid disorder. Tapos nakikita po dito kung kunwari meron pong problem sa usually ang una pong nire-request dito yung TSH or yung thyroid stimulating hormone kasi dito po nagsisimula lahat kung may problema sa hyper or hypothyroid. Yung isa pong laboratory test pa na isa is yung ultrasound. So depende po kung may bukol or may nakakapana po kayo sa ating leeg, usually kasama po ito sa mga executive check-up, yung ating thyroid ultrasound para makita po kung may bukol or may mga nodule po sa ating leeg. Lalo na pag hindi na nakakapa or hindi nakikita ng sarili. Okay. Attorney Dat, nabanggit kasi ni Doc Marquez yung tungkol sa kasama Yes. ito doon sa executive check-up. Karamihan ng mga Pilipino, walang ganon, nagpapa-executive check-up, natatakot sila. Baka malulunod sila doon sa bayarin. Alam mo, Attorney Dot, ito yung dapat natin, matulungan natin sila Doc Marquez na ma-educate yung ating mga kababayan na kung nagre-regalo tayo ng kung ano-ano, magregalo kayo sa sarili nyo. Ito yung check-up, ano po, Doc, Attorney Dot, sa ating mga kababayan para hindi lumalala. Attorney, yung sakit. Yes, Miss Attorney, Annie. habol ka po. Oo, Sige. yan yung lagi nating sinasabi, advocacy natin, na instead na magpa-party, instead na mag-inuman, kayo po ay mag-invest sa sarili ninyo. Pag birthday po ninyo, sige, lahat na yan, ipa-check up na po ninyo. Di ba, Doc? Ayan, si Doc tumatango eh. Okay, Doc, I ngayon, would agree let's po just na say, nagpa-executive check-up nga.
Oh, Yes, si kaysa naman gumastos pa sa party na, 'di ba? Useless eh. Sayang lang yung pera po ninyo. Anyway, Doc, eto napakagandang tanong. Let's say, okay, there's a community or let's say there is a family and you don't have enough budget, no? Konti lang ang pwede magpa-screen. Sino ang priority po dyan? Sino po ang pinaka dapat na magpa-screen? Yung bata po ba? Yung buntis? Yung matanda? Yung adult? Sige po, Doc. Usually, ang priority po ng screening ng ating thyroid disorder is yung may mga family history, no? So kadalasan po, kung pipili po kayo sa family ninyo, usually yung mas malaking chance na may thyroid na sakit are yung mga buntis, mga babae na within yung menstruating age, no? So most likely, ito po yung mga babae na may regla pa. So medyo bata-bata pa. Tapos meron po mga other disorder. Kunwari may cardiac disease, pwede din po i-screen for thyroid disorder. Pati yung mga may sakit sa bone. Kasi affected din po ito ng thyroid kapag kulang or sobra ang ating thyroid. Yung mga may sakit sa bone, yung mga matatanda din po. So kung meron po kayo sa out of the family, kunwari nagtitipid or kailangan po ng screening, ito po yung mga priority dun sa part ng family ninyo. Again, yung buntis, mga matatanda, at yung mga menstruating women.